Mentor Nico, si aking pare. Oo, at ito pang si inaanak mo, oh. Kulit eh, oh. Ayan. Sige, so okay naman po yung aking video tsaka yung audio. Yes, Okay yes, po. loud and clear. Okay? Sige. Loud and clear. So, I'm coming to you live from China. Kaya, kaya mens, hindi tayo nakapunta sa office kasi nasa ibang bansa tayo. And of course, pag nasa China ako, ang aking to the rescue. Ang Alam mo aking yan. mga pinakamamahal na uplines. Alam mo yan. Kasi nga po, kasi nga sa China, banned po yung yung FB. So medyo pag tawag nito, magla-live, baka maputol-putol lang ako, 'di ba? So nanghingi ako ng tulong sa aking upline na sobrang accommodating. Yan. So thank you so much, men. So napaka-blessing pag meron kang upline na talaga namang pamilya na. Isang tawag ka lang. Thank you so much. Ayan, so ito po, nasa harapan ko yung mga mentors natin. Hello po, Mentor Ricky, Mentor Susan. Ayan, so thank you so much. Continue lang po na i-share para ito kasi yung part 2 kung naka-attend po kayo nung last month, nung Feb, sa head office, sa part 1, ito na po yung aking utang na part 2. Kasi, imbis na 2 days, naging 1 day lang siya. Yan. Due to unavoidable circumstance. Okay? Kaya hindi natuloy. Pero ngayon, ito, ready na. So, ready na ba kayo mga mentors? Ready na ba? Kasi ako ay ready na. So, kakailanganin ka rin ang tulong ni Mentor Nico kasi hindi ko po maklik ang aking slides ngayon. Kaya siya po muna. Meds, pwede na po. Please. Yung slides natin. There you go. Thank you so much. Welcome to our wellness hour. Ayun. So, ito po yung holistic wellness campaign ng ating pinakamamahal na I Am Worldwide. Actually, may hangover pa ako kasi tuwang-tuwa ako dun sa pag-lodge kay Marian. So parang girl crush kasi ganun. Simula nung rewind, parang sabi ko sobrang ganda talaga nito. Kaya sobrang imbis na magpapa-manicure dapat ako kahapon, hindi ako nakapag-manicure kasi ako ay nanood ng live. Ayan. So, welcome to Wellness Hour and happy to welcome yung sige nga po, yung mga naka-attend nung part 1, nung February, pakisulat, pakitype naman po, part 1. Ayan. Pakitype dyan, part 1 sa chat. Tapos, eto kasi yung part 2, but don't worry kung ngayon ka lang nakapanood kasi um, magbibigay po ako ng konting review mamaya. Okay? Yan, so salamat sa mga nagtatag pa din ng mga teams nila. Okay, next po. Next natin ay, ito na po yung focus check. Okay? So, pa-request ko lang po, ganoon ulit, stay focused, and please take down notes. Very important po kasi yung topic natin tonight. And I really, really hope na marami po kayong ma-take home, mga takeaways ninyo para po ma-relay nyo din sa later on sa mga clients ninyo and sa mga, especially sa team members kasi mental health affects everyone. Lahat po tayo may mga moments na okay, and lahat din po tayo may mga moments na hindi okay. So, please take notes and yon. Siyempre, kung live sana to, di ba? Kapag may nagre-ring na cellphone, gano'n, magre-restart. Pero since nasa online lang tayo at hindi face-to-face, kaya sana pa din, exit nyo pa din yung ibang ka-chat ninyo para 100% attention. Total, andito ka naman na din, di ba? So please, focus na po, okay? Ayan, so, andito daw si Mentor Lilibet. Andito daw siya last month. Si Mens Rose. Oh, hello po. Ayan, so thank you so much. Next, please. So after the training, magkakaroon po tayo ng, hopefully may Q&A, may time tayo for Q&A, okay? And I will try to explain as detailed as I can. And
na mas ma-bring down ko siya sa level na parang maiintindihan talaga ng ordinary people. Kasi minsan may mga terms na medyo matataas talaga, no? Parang maka-nosebleed. Pero tatry po natin isi-simplify para lahat tayo makakaintindi. Okay? We'll try to answer that. Please list them down sa abot ng aking makakaya. Sasagutin ko po yan. Okay? And then, sa next na po natin is very, very important reminder. Sa lahat po ng trainings ko po kasi, lagi ko pong sinasabi ito na this is not a substitute for medical consultation. Especially po ngayon, hindi po ako psychiatrist, hindi rin po ako psychologist. So kahit mental health po yung pag-uusapan natin, this is mainly based on yung mga previous ko din na napag-aralan, my own research, and even some from my own experiences din po. Okay? So please, the main purpose of this is for me to empower you. Parang nag-share yung isang kaibigan na concerned sa health and mental well-being po ng ating mga members, ganon. Kasi na-empower ako. Kaya parang I took the responsibility, I took the challenge na i-make sure na maayos yung mental health ko, ng mga anak ko, ng kahit ng buong parang 8 dimensions ng wellness, ganun. So, I'm just passing it on to you para kayo din po maging empowered. So, whatever it is that you parang matututunan nyo tonight, be responsible with that learning. You can dig deeper, you can do your own research, and then try to weigh kung it makes sense or it doesn't make sense. Okay? Yon. So, next po. And, ayan. So, kung ready na kayo, paki-type naman. I am ready. So, ang ating topic is part 2 ng nutrition and mental health. Discover how food and nutrition affects your mental and emotional well-being. So, excited ako mamaya kasi isi-share natin yung good mood tsaka bad mood na food. Kaya dapat hanggang ending talaga, ha? Dapat nandito pa rin kayo mga mens. Ayan. Tapos, anytime po na medyo mag-choppy ako, pa-message na lang. Kasi nakikita ko naman dito sa chat na kung ano yung, let's say, kung medyo garalgal or gano'n, pa-message na lang po. Ha? Para at least hindi ako mag-continue na hindi nyo naiintindihan, di ba? Okay, so, let's dive in. Babalikan ko lang, bakit importante ang mental health? Bakit? Siyempre, alam natin, di ba, parang, ay, okay, sige, pag-usapan, mental health, ganun. But reality is, there is shame. Di ba? May mga taong nahihiya talaga sila na aminin na hindi sila nakakatulog sa gabi, o di kaya umiinom sila ng mga sleeping pills para lang makatulog. So, hindi siya napapag-usapan kasi parang okay pa yung mga sipon, ubo, ganun. Parang okay lang na pag-usapan. Pero pagdating sa mental health, yung magsabi ka na, alam mo, something's bothering me, hindi ako okay, pwede mo ba akong tulungan, may depression ako, may panic attack ako, every morning, pagkagising ko, yung grabe yung ano, yung hindi ko alam kung naranasan nyo yun. Minsan, pagkagising mo, ang aga pa, tapos yung heart mo para na siyang bug, parang hanggang likod talaga, magdudugdug mga ganun. Panic attack, anxiety attack, kung ano yung tawag sa attack na yan. So, hindi siya napapag-usapan. And a lot of times, people suffer in silence. Hindi siya talaga napapag-usapan. Ngayon, we are talking about this because we want to empower you that it's okay to ask for help. That you are not alone. Akala mo lang, ikaw lang yung nagsasuffer ng ganyan. But actually, makikita nyo mamaya sa statistics na madami. And in fact, kahit mga bata po ngayon, meron na silang specific na nararamdaman na minsan lonely, minsan down, na hindi pa nila kayang ma-explain. Okay? So, mamaya, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nutrients na kailangan ng katawan. Kasi minsan, baka yung mga bata, kasi hindi na po healthy yung kinakain. Kaya mas maagang nagkakaroon ng depression yung mga kids ngayon. Agree po ba mga meds? Na-notice nyo yan? Alam mo na narinig ko one time, ang classmate ng anak ko, parang ang sabi niya, I think I have depression.
I always feel sad. Mga ganun. So, elementary level. So, para bang, dapat naglalaro lang yan sila, di ba? Dapat happy-happy ang buhay, ganun. Pero ngayon, may mga ganun na silang statements. Yon. So, next po, ito po yung sinasabi ko sa inyong statistics na bakit siya important na pag-usapan and bakit hindi ka alone kasi tignan nyo ha, 1 in 3 sa disability claims related siya sa mental illness. Depression, second leading cause of disability. Noong 2020, especially nung nag-pandemic, 2 in 3 people suffer in silence. Takot silang i-judge. Tapos, every week, more than 500,000 Canadians will not go to work because of mental illness. Imagine mo, every week may 500 na workforce. Ito, isang country pa. Canada pala pinag-uusapan natin, di ba? And 1 trillion US dollars per year lost in productivity because of, again, mental illness. Tapos, ito, ang pinakamalaki, di ba mahal masyado siya? 100 billion US dollars every year. Dahil napupunta doon sa mental health condition na cost nung mga empleyado. So, productivity-wise, bumababa talaga ang performance ng mga tao. So, ito kasi, pag sinasabing workplace, usually iniisip natin employment, di ba? Pero, pwede din naman na yung mga kasama natin sa team. Tama po ba mga mens? Yung downline, upline, yung new member, yung old member, sobrang active, sobrang hataw. And then one day, ayaw nang kumausap ng kahit sino. Nagka-depression. So, pag sinasabi nating workplace, wag lang nating isipin, sa mga employed lang yan kasi kami nasa IAM, hindi kami nagkakaroon ng ganyang issue. Yung upline ko, forever strong yan. Di yan ano, tawag dito? Hindi yan matatalaban. Ganon, napaka-dominante, napaka-happy na personality. Ganon. Lagi niyo pong iisipin, wala pong pinipili. May moment at moment na moment talaga na mapagdadaanan. Kasi, hindi naman lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, di ba? Pinopost sa social media, di ba? So, hindi naman all the time kasama mo yung tao ng 24/7. O kahit nga mag-asawa, may mga times na hindi sila magkasama, di ba? So, hindi natin talaga alam pinagdadaanan ng ibang tao, kaya wag nating sabihin na hindi yan siya matatablan or hindi ako niyan matatablan. Okay? Let's just hope and pray na kung dumating man siya, makayanan natin. And hopefully, yung ituturo ko tonight will help spare you or your loved ones from, kumbaga pa, going down that path lalo. Okay? Next. So, mental health, bakit natin siya kailangang pag-usapan? Because mental health is a global campaign. Hindi lang po yan sa atin. Actually, ito po, if you're familiar with Rotary, yan po yung mga kasama ko sa club. Yung theme namin for this Rotary year, the theme of Rotary for this year is Hope Heals. Ito siya yung parang isa sa pinaka battle cry ng mga Rotarians worldwide because Rotary is an international organization. Rotary cares for mental health. Mula po yan sa Rotary International President going down to all the clubs. And yun nga po, itong event na to, yung naka-uniform po kami, yung event na yan is a 5-in-1 na campaign. Sa isang araw lang siya and ang message lang po talaga is Hope Heals. Para po yan mainly for mental health. Tapos, World Mental Health Month. Ito kung titignan nyo, galing po yan sa United Nations. Tapos, October 10, ginawa na siyang World Mental Health Day. Pati po yung children, meron pong Mental Health Awareness Day. Tapos ito naman, sabi nga nila, mental health is a universal human right. Karapatan po nating lahat na magkaroon ng maayos na pag-iisip. Okay? So pag meron pong, kasi minsan kasi ang
parang for the peace of mind, di ba? Mental health, ganon. Minsan ang sinasabi ng tao, you really have to protect your peace. Di ba? Parang ganon yung pagkakaterm nila. You protect your peace, you protect your mental health at all cost. Kasi pag yan po bumagsak, mahihirapan po talaga tayong bumangon. Kaya you protect that space, it's your right to protect that. Okay? Next po. So it's a universal campaign. Buong mundo kailangan na ng ganyan. Kasi especially nung nagka-COVID nga po, di ba? Ngayon, ito, since part 2 na po siya, so a little bit of review lang. A little bit of review lang nung napag-usapan natin nung Feb. So, dinefine po natin kung ano yung mental health. So, if ever first time niyo po ito, balikan niyo lang po dun sa Feb natin. Andun po yung part 1 para ma-review niyo, pagdaanan niyo po yung mga na to, yung mga topics na to. And you will also hear from our sharer na sobrang ganda and sobrang brave regarding her journey naman to healing. Dahil nagkaroon siya ng moment na talagang na-depress siya. Yung literal na halos isang buwan wala siyang tulog. And how she came out of it, yon. Watch niyo po yung natin, yung training natin. What is mental health? What are the types of mental health? Tapos, ano yung mga causes ng mental illness? Ano yung tinatawag na mental health continuum? Yung parang sa pinaka-left, papunta sa pinaka-right, pinaka-fit, papunta dun sa parang sobrang malala na. So may ganun. Tapos may mga nakasulat doon, more or less, ma-assess mo yung sarili mo. Pwede kang kumuha ng test para makita mo more or less. Actually, after nung training natin last month, may nag-message sa akin, nakakatuwa. Sabi niya, Ments, nung kumuha ako ng test regarding OCD. So sabi niya, na-confirm ko nga. At hindi lang OCD ang problem ko, malala na siya. So now that she was aware of it, at least she can do something about it daw. So kasi ang pinaka-start talaga is awareness. Yung makilala mo, makita mo yung sarili mo, try mo take yung test as honest as you can. Kasi po, pag hindi honest yung pagkakakuha mo dun sa test na yan, then niloloko mo lang din yung sarili mo, di ba? So, pag hindi mo inassess ng tama, hindi ka rin matutulungan. Kasi acceptance dapat una awareness, tapos acceptance. Ngayon, pag na-accept mo na, huwag kang ma-depress. Huwag mong i-judge yung sarili mo. Dapat, pag nangyari yun, na nagkaroon ka ng assessment, naging aware ka, tanggapin mo, and tanggapin mo din na kailangan mo ng tulong. Wag pong mag-self-sabotage, wag sabotahe sa sarili, wag po ganon. Kung kailangan ng tulong, edi sabihin sa kung sino yung mga tao na trusted natin. Okay? Next po. Ngayon, magiging focus tayo kasi sobrang dami po, may mga 200 na iba't ibang klase ng mental illness or disorder kasi interchangeable naman po yung illness at disorder. So, may mga 200 plus. Hindi po natin kayang i-cover up yon. And again, ang sinishare ko po sa inyo is for education purposes. Hindi po ito din diagnosis. Okay? Now, 8 most common causes of depression. Ayan. Brain chemistry imbalance. Sino po ba sa inyo na pag kunyari hindi nakatulog ng maayos, parang nasa ibang mundo the following day? Di po ba? Pag kulang po tayo sa tulog, meron po talagang chemical imbalances sa brain natin na nangyayari. Kaya the more na kulang tayo ng tulog, lumalaki po yung imbalance. Kaya dapat, kilala mo yung sarili mo, alam mong tansyahin, kung medyo nag-iiba na yung personality mo, then take the needed sleep para makabawi, okay? Kasi alam mo naman po yung sa sarili mo kung kailan ka hindi nagiging okay. Parang masyado ka ng cranky, or irritable ka na, or ganun, or nade-depress ka na. So, possible na kulang ka sa tulog. Next, drugs. Yan. So, tapos traumatic events. Minsan po kasi sa sobrang sakit ng nangyayari sa atin, sabi nga nila, di ba, pain changes people. Okay? So pag may pain, talagang nagbabago ang isang tao. So, pwede ka talagang ma-depress pag sobrang sakit ng pinagdadaanan. Kasi some people, there are just
parang may sakit na hindi mo lang talagang kayang matake at that particular moment. Siguro nagpatong-patong, di ba? Kasi minsan hindi isang sakit lang eh. Minsan parang all parts ng buhay natin. Lahat ng dimensions, nagkaka-problem ka financial, nagkaka-problem ka sa physical health mo, tapos biglang namatayan ka, tapos biglang yung inutangan mo, sinisingil ka, dinidemanda ka na, tapos nagka-aksidente pa. Kasi yung mga ganong bagay, minsan talagang pag sobra na, medyo bumibigay yung ating emotions. Nagkakaroon ng mga depression, ganun. Pero gusto ko lang sabihin na konting ano lang, inhale, exhale, panalangin, kakayanin mo talagang bumangon. Okay? Next po, stress. Ayan. Yun nga po, sobrang stress sa work. Tapos ito, sa mga kababaihan, yung ating hormones. Ayan, sinasabi nila, bakit yan masungit? Kasi nagme-menopause yan, ganun. Kasi totoo po talaga na with the change ng hormones natin, yung pag-fluctuate, ganun, talagang nag-a-affect po yun sa ating mental state. Next, genetics. Yun naman po. Kasi may mga, yun nga po, yung example, yung chemistry na imbalance sa brain, yung genetically, napapasa din po siya. Parang mas prone ka na magkaroon, pero hindi naman yun life sentence dahil may genes ka, di ba? Pero as I always say, you are a loaded gun. Kapag genetically predisposed ka for specific sakit or mental condition, ganun. But unless you pull the trigger, then saka ka lang magiging ma-affected. Okay? Men, saglit lang ha, saglit lang. I'll be right back. Ayan, ayan. Enough ko lang, Meds. Thank you po. Enough ko lang kasi may nagmi-meeting din doon sa kabila. Baka kasi magulo yung training natin. Ayan. Tapos, ayun, physical health problems. Tapos, eto, poor nutrition. Hinighlight ko siya kasi isa po siya sa common causes and actually isa na kaya po natin talagang kontrolin. Okay? Depression is classified as one of the most common mental disorders. 'Di ba? So, nagiging ano na siya, public threat actually. Nagiging pandemic na din siya. Kasi, ang dami, di ba kung nakita nyo kanina, 1 out of 3 na issues or mga health claims, galing po siya sa mental na problem natin. Okay? Next, please. Ito, symptoms naman. So, yung una, common causes. Tapos ngayon, punta naman tayo sa ating mga depression na symptoms. Yan. So, tignan niyo po yan. Okay? Pwede kasing yung depression mo, kasabay siya ng ibang types ng mental illness. Pwede na solo lang siya. Or pwede din na kabilaan. Nagkasakit ka physically, kaya ka na-depressed. Or pwede din na depressed ka, kaya ka nagkasakit physically. 'Di ba? So, depression may occur with other mental disorders and other illnesses. So, pwede pa yan pag diabetic ka, pag may cancer, heart disease, chronic pain, depression, makes these conditions worse. Pinapalala talaga pag nade-depress po tayo, pag ang emotions natin, yung utak natin hindi okay, mas lumalala po yung mga sakit natin. Di ba sabi nga sa Bible, a cheerful heart is good medicine, di ba? So, pag depressed ka, di syempre, hindi ka cheerful, di ba? It follows na hindi ka cheerful. Yun. Tapos, vice versa. Sometimes, medications taken for the illnesses cause side effects that contributes to depression. Ayan. So, pag mentors, pag marami po kayong gamot na iniinom, mag-research po kayo. Tignan nyo po kung isa ba. Kasi usually kasi ganito, pag umiinom kasi tayo ng mga synthetic na gamot, di ba? May mga times talaga na kailangan. Pero may mga times na kaya siya with lifestyle change.
And may mga times na hindi naman kailangan life sentence yung pag-inom ng gamot na yan. Kasi, ito, pag 7 days, let's say 1 month, okay siya. But after that, pwede na kasing mabago talaga yung composition ng katawan natin. It can affect your hormones. It can affect yun nga yung mga chemical imbalances sa katawan natin. So, dapat, pag binigyan po kayo ng gamot, do your own research. Dapat din po sa reliable sources. Kasi minsan sasabihin lang, eto, okay to kasi inumin mo to. Pang ngayon lang. Pero minsan nagsi-self-medicate din tayo, 'di ba? Minsan di naman kasalanan ng doktor. Pag sinabing, "Oh, iinom ka ng blood thinner for 3 months, tapos balik ka sa akin." Aba, etong si patient, hindi na bumalik. Tapos ang ginawa na lang, sige, 1 year na, nagba-blood thinner pa din. Ngayon, affected na yung ibang part. Malay mo, part pala ng side effect nun is depression. Malay mo, part pala ng side effect nun sa kidney, sa liver enzymes, yung mga ganon. Kaya pag sinabihan ka ng 1 month lang, 3 months lang, huwag kang mag-self-medicate din. Dapat balik agad. Tapos, again, huwag din namang stop nang hindi pa nabibigyan ng tamang instructions. Kasi minsan, delikado po pag abrupt din yung pagsa-stop ng medication. Okay? Pwede din siyang maka-affect. Pwede din siyang pag bigla ang tigil ng isang gamot, pwede din po kayong ma-depress. Kasi nga po nabago na yung more composition ng body natin. So pag biglaan na lang, kasi nagbabarley na ako, automatic, isa-stop ko na to. So nagkakaroon ng adjustment yung body na hindi pa siya prepared. Kasi dapat pala, dahan-dahan, tinitaper down yung medications, hindi agad-agad. Okay? Ayan, sige po mga mentors, tag nyo lang po yung inyong mga kaibigan dyan. Yan. Tapos, ito po yung mga symptoms ng depression. Hopefully po, makita po ninyo. Pero, ayan, restlessness, lethargy, yung tamad ka. Tapos kasi, may mga stages din po yan. Yung parang, nung una, a-attend ka pa, pero hindi ka na nagsasalita. Pangalawa, ayaw mo na talaga silang makita. Pangatlo, ayaw mo nang lumabas ng kwarto. Sa kwarto ka nakakain. Pang-apat na level, ayaw mo na talagang kumain. Kasi matutulog ka na lang. Tapos, pang-lima, talagang kahit anak mo, kahit asawa mo, ayaw mo na. So, pag nagdadahan, parang pag nakita mo na sa sarili mo na parang nagbabago na ako, parang alam ko hindi ako ganito eh. Alam ko very sociable akong tao eh, pero bakit consistently na parang nakailang gathering na ayoko talagang umattend. So pag may napapansin na po kayong ganun, tas hindi nyo ma-figure out sa sarili nyo, dahan-dahan, tapos tignan nyo po yung mga symptoms na to, pag nakita nyo, wag na pong, wag na pong mag self, yun nga, self-sabotahe, wag na po, ask for help. Because it's okay. Okay lang po talagang manghingi ng tulong. Okay? O di kaya minsan may mga guilt ka sa mga bagay-bagay na ilang taon na yung nakalipas, tapos bumabalik siya. Tapos may mga, yung pinakamalala actually is yung suicidal na tendencies. Okay? So kanina po, na-mention ko po yung sa Rotary na bakit ngayong year na to, finocus po na ng isa sa pinaka-heart ng year na to is the tawag nito, mental health because he lost his brother to suicide. So, hindi nila in-expect lahat because career-wise, ang ganda ng buhay. Tapos, nagulat na lang silang lahat. Ganun. Okay? Next po. Types of depression. Ito lang yung common, but it doesn't mean na ito lang. Okay? Again, kada tao naman po kasi, di ba, iba-iba. Minsan, it can be a combination. Minsan, it can be, parang paisa-isa lang. Minsan, madami, sabay-sabay. Ayan. So, next po tayo. Sana, hello? Sana po ako ay okay pa. Mens, pwede pong pa next na po tayo. Nakikita niyo po ba sa screen is yung ano pa din po, no, symptoms. Next na po tayo kasi sa types of depression. Sorry hindi ko na, tama ba? Types of depression na po tayo. So, major depressive disorder,
Pero ito po, pag ito po yung mga sinasabi po natin dito, clinical. Hindi lang po ito pa feel, okay? Clinical diagnosis po talaga ng depression. So ito po yung mga types. Meron po ang persistent na depressive disorder, may bipolar depression. Yung bipolar po, parang nagkakaroon ka ng ibang tao. Yung last month na share po natin, shinare po niya doon na she was diagnosed bipolar na depression yung kanya. Postpartum depression, ito naman po yung sa after manganak, nagkakaroon ng depression. So, iba't ibang kinds of depression, iba-ibang treatment plans, iba-ibang causes. Kasi again, it can even, parang ang pinaka-root, pwede ngang mag-umpisa, trauma mula nung childhood. So, kada tao, iba-iba yung treatment plan, kaya kailangan talaga clinically nadadiagnose po tayo ng kung anong klase ng depression. Iba-ibang path, okay? Now, pwedeng premenstrual yon, disorder, seasonal, may mga tao na kapag sobrang init, nagkakaroon po sila ng depression. Meron naman, pag sobrang lamig, actually, sa countries, ito no, like sa China, ngayon, malamig ngayon, naka-3 layer ako eh. So, kaya ko ginaganyan-ganyan po yung aking kamay kasi malamig. Pag autumn, pag December, kunyari, tawag nito, winter, mas longer ang nights kesa sa day. Pag konti yung exposure nila sa sun, mas mahaba yung nighttime, mas madami pong nade-depress. Yun. So, malaking effect po ng sunlight. Kaya dapat po talagang lumalabas tayo sa sun. Tinitignan po natin yung ganda ng ating, wag po yung nakakulong tayo sa kwarto because of, sasabihin natin, kasi may business is online, kaya dapat nasa kwarto lang ako the whole time. Hindi po. Kailangan po natin talaga yung araw. May study po yon na the more na nagkukulong ka sa kwarto, the more na mas prone ka sa depression. You really need sunlight. Okay po? Next, atypical depression. Ayan. So, ayan yung iba. Actually, different types, different manifestations. Ang iba, kain ng kain. Ang iba, hindi talaga kakain. Ang iba, tulog ng tulog. Ang iba, hindi na talaga natutulog. So again, depende po sa tao. Okay? Now, ano ba yung mga common na treatments? So ito po, pag let's say, pag nakita nyo po dun sa sarili nyo yung symptoms, di ba? Tapos, nung nag-take kayo ng test, so parang, hala, meron yata talaga ako. Ngayon, at least may idea kayo kung ano ba yung mga treatments na ginagawa kapag na-diagnose po yung isang tao na may depression, psychotherapy. So, ito po talaga yon, psychiatrist, psychologist, therapist. So, kung sino po yung mga merong tools and skills na gumawa nito. So, more of ipapaano sa'yo yan, ipapakwento sa'yo yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Kasi somewhere along the way, may parang may ganun, may nag-click or may na bali or may naputol somewhere along those lines. And sometimes because of too much pain, parang yung utak natin tinatakpan niya ng kungsa, tinatakpan niya kasi ayaw niyang balikan yung time na yun. And then something happens nung malaki ka na and it triggered. Parang bumalik ulit yung time na yun na parang na-unearth, di ba? Parang ganun. Parang lumabas sa hukay. Yung katagal-tagal mo nang tinatago na akala mo nakalimutan mo na, hindi pala. Okay? So, pwedeng yun pala 20, 30, 40, 50 years ago na nangyari. Yun pa yung pinaka-root cause kung ano yung pinagdadaanan mong depression ngayon. Okay? Now, yung mga psychotherapist, mga psychiatrists, sila po yung may capacity talaga and skills and training para ma-discover kung ano yung nag-trigger sa time na yon. Tapos meron din po mga brain stimulation. Ito naman po, ang gamit naman nila, mga electroconvulsive therapy. Ayan. Kasi 'di ba? Ayun, ito 'di ba, may scalar tayo. Kasi naniniwala talaga ako doon. Tapos 'di ba, pag nasa emergency, pag nag-flatline, kinukuryente, ganun. Yan. So may mga electric currents talaga sa katawan natin. And sometimes, yung sa utak po natin, kailangan ng ganyan, yung electricity.
Actually, pag sumasakit po yung ulo ko, ginaganyan ko talaga yung scalar pag natutulog ako. Kung hindi ba kayo maniwala, try nyo. Dapat may scalar muna kayo. Para talaga pag kunyari masakit ulo ko or kahit yung mga anak ko alam nila nagaganyan-ganyan ako, ganyan-ganyan ako. Tapos natutulog ako, yan, ganyan, yun. So nagagamit ko po talaga yung scalar. Tapos pag matagal exposure sa mga radiation, ito sa mga gadgets, masakit talaga yung ulo ko. But if I have my scalar, yun, feeling ko talaga I'm so protected. Anyway, naipasa ko lang siya because of that, electricity. Next, medication. Ito po yung pinaka-common, di ba? Pop a pill. Pero alam niyo po ba na isa sa pinaka-latest na discovery nila ngayon, kahit sobrang taas na minsan ng dosage, especially kapag multiple na po, multiple na yung parang multiple manifestations na ng mental illness, hindi na po minsan tumatalab yung medications. Okay? Next, mind-body medicine. Yon, ito naman po yung meditation. Ito naman po yung mga kailangan, yung happy hormones na tinatawag natin, di ba? So, ito po yon. Dito papasok po yung prayer, kung sino po yung mga nagme-meditate po dyan. Kailangan nyo po talagang mag-relax and kumbaga pa mag-grounding. Oh, may mga sinasabi sila na pwede kang maglakad-lakad sa beach nang nakapaa ka lang. O di kaya, pwede ka dun sa garden na nakapaa ka lang. So, you have to feel the ground. May mga ganon. There's even one na you have a tree. Ayan, andito kaya si mentor natin, Mentor Ann. Meron po talaga tayong mentor na yung isa sa mga training ko, inamin niya po talaga na isa sa parang may effect sa kanya na maganda is naghahag po siya ng punong kahoy. Natawa ako actually nung una kong narinig yan sa anak ko. Isa sa class nila, pinalabas sila. College na po yan ha. Pinalabas po sila. Tapos sinabihan silang ihag po nila yung puno. Natawa ako talaga. Pero parang para kasi dati naniniwala ako sa grounding, yung maglalakad-lakad ka yung sa grass, ganun, sa dagat, ganyan. Parang feel the breeze, punta ka sa mountain, ganun. O nga, bakit nga ba hindi hug the tree? Kasi daw, yung may mga, meron din ako, nung pumunta kami ng Davao, yung sinabi din ng kaibigan ko, yung mga masahista daw po. Kasi di ba pag nagmamasahe po sila, na-absorb nila yung energy ng tao na minamassage nila. Yung iba po sa kanila, para makarelease, naghahag po talaga sila ng tree. Ayan. So, bahala na po kayo kung maniniwala kayo or hindi. Pero kasi, ang paghahag ng tree, para din po siya sa iba na kinakausap yung halaman. Na feeling nila, yung mamamatay ng halaman, pero pag nung kinausap nila, nabuhay. Ayan. So, kung maniniwala po kayo, hindi. Depende na po yan sa inyo mga mens, okay? But there are really people na effective po sa kanila yung mga ganong way ng pagre-release. Whatever works for you, nobody will judge you kasi pag nag-suffer ka po ng mental problem, ng illness, hindi naman po sila ang magsasuffer. So whatever works for you, do that. Okay po? Next, ayan. Ngayon, eto na. Dito ako specific kasi nga po, di ba, yung next na page natin is food. Kasi sabi ko nga po, ano ba yung relationship ng nutrition sa mood natin? Ngayon, there is a branch of medicine na ang tawag po talaga ay nutritional psychology, nutritional psychiatry. So, of course, kasi part ng treatment yung medication, but hindi lang ginagawa nila, puro lang gamot at gamot at gamot at kwentuhan at kwentuhan. May food management po siyang kasama. Nutritional psychology. And ngayon pa lang, uunahan ko na kayo, kailangang matapos niyo to. Kasi magpapasalamat po talaga kayo na may I am barley tayo. Sinasabi ko, ina-advance ko na po yung information ha. Pero kung bakit, mamaya, papakita ko sa inyo. Okay? Sige nga po, para lang malaman ko na connected pa tayo, pakisabi naman, I am excited. Oh, ayun, magpo-pause muna ako, inom akong tubig. Pa-type na lang po mga mens, I am excited. Ayun, kasi babalita ko sa inyo mamaya. Bakit?
tawag nito, blessed tayo na meron po tayong amazing barley. Sige. I am excited. Ayan, may nakita na ako. Thank you, Meds, Chona. Mhm. Ayan. So at least, no? Alam ko na connected pa tayo. Magsa-sound check lang ulit ako. Ayan. Okay. Sige. So thank you, mga men. Salamat sa pag-reply. Let's continue. Next page, please. So meron po tayong ito, nutritional therapy for mental health. Ito po talaga yung ano. Kung makikita niyo po yung kanyang utak, next page, please. Ayan, saglit lang po Ayan. Naku, sana yung Canva mens hindi naghahang, no? Next page. So, ito po yung nutritional psychology and nutritional psychiatry. Specific po talaga siya. Although naniniwala tayo that there needs some cases they really need medication, but some cases kaya siya ng nutrition management. Ayan. So makikiplease lang po ako. Mens? Next page, please. Saglit lang. Ayan. Okay. So ito po ngayon, ang tawag dito ay, yan, what we eat. Okay. What we eat and how we take care of our bodies directly affects the brain function. Ayan. So, kailangan po, aware tayo niyan. Ngayon, I'm hoping na etong stage na to, open-minded po tayo talaga. Okay? Open-minded tayo kasi some of the things that you will hear, parang hindi mo talaga iisipin, totoo? May ganun? Pero ito po, based po ito sa studies. Okay? So, hindi naman po tayo nagtitrain na sabi-sabi lang. May mga studies po talaga that support this one. So, again, yun nga po, branch of medicine, which is nutritional psychology, nutrition therapy for mental health. So, specific po siya. Yan po yung doctor na sumulat ng book. And not just her, madami na rin po mga doctors. Kasi nga po, nakita nila na may mga gamot. Especially sa mga schizophrenia, sobrang lala na sakit, talagang hindi na gumagana. Kahit gaano ka high dose. Kaya yung iba sa kanila, sumuko. Pero yung iba nag-try ng eto. Gawin natin to sa patient na to, pagkain. Alam niyo po ba na sobrang nare-reverse yung health nila, hindi lang physically, kundi mentally talaga, when they started to manage the nutrition nung may mga problems sa psychiatric problems. Okay? Next, mind-body connection. So, ano ba yung mind-body connection? Sabi kasi, sound mind, sound body. Di ba na-mention ko po kanina na sometimes, kaya tayo nagkaka-depression kasi may sakit tayo, di ba? Kunyari, na-diagnose ka ng end stage ng cancer, ganon. So, some people, they really get depressed na okay naman sila nung una. But, yung iba, nauna po yung depression bago po nag-manifest yung sakit. So, ano siya, parang chicken and egg. Alin ba yung nauna? Itlog or manok? Yung mga ganong cases, di ba? So, hindi natin talaga, not unless na ikaw yung nag-go through ng problema, hindi mo masasabi na, kaya siya na-depress kasi nalaman niya na may ganito siyang sakit. Or kaya siya nagkasakit kasi nalaman niya. So, depende po talaga. Case to case siya sa tao. But, mind-body connection, this is the law of malnutrition. When your food quality or quantity deteriorates, your mood is the first casualty, even before your physical health begins to deteriorate. Again ha, law of malnutrition. Ano ibig sabihin nun? Ang quality ng pagkain natin and yung quantity nagde-deteriorate, minsan nauunang affected yung utak natin bago pa mag-manifest sa physical health. Yun. So, ano,
how your food affects your brain, and eventually your brain affects your physical health. Yun. So, ganun po yung connection nila. Next, please. And you have to understand that the human brain is actually the fattest organ in the body. 60% fat po ang ating brain. I remember, mamaya ha, kasi meron po tayong healthy fats, tsaka not healthy. So, the good fat and the bad fats. Pero, years ago pa, siguro back in mga 2010, yun, mga ganun, time na yun. It was an Oprah na in-interview. Kasi, may time na sobrang tumaas yung mga cases ng high blood, di ba? So, parang, nung nag-accelerate yun, lahat ng tao, kinampaign na huwag kumain ng fats. So, mapag-good or mapabad, sinasabi nila, lahat yon masama sa'yo. Nag-suffer po ang brain ng tao. And nakita po natin, based on statistics din, na yung Alzheimer's nag-increase din po siya. Actually, di ba, pag may exams, ano sinasabi sa atin? Kumain ka ng mani. Nagpapatalino yung mani. Kumain ka ng mani. May science behind that because nuts, they're actually good fats. Okay? Source po sila ng good fats. So, our brain is 60% fat. Ngayon, may healthy fats, may not healthy fats. Okay? Ano po yung healthy fats? Example po, yung avocado. Very healthy po yung avocado. Mataas na yung potassium niya, madami siyang nutrients, and good fats. Yung mga isda natin. Yung olive oil. Yung nuts and seeds. Yon, mga healthy fats po yon. Ano po yung not healthy? Ayan, so may picture naman na po. So more or less, lahat ng mga processed foods natin, na sobrang na ang ginagamit na mga oil, yung tinatawag nating mga toxic oil. Pag sinabi po nating toxic oil, mabilis po, mababa lang po yung melting, yung heating point nila. Kaya nagbe-breakdown po agad sila. So, kaya nagiging bad na fats. Okay? Fat is essential in maintaining the cell structure of the brain's communication network. Therefore, fat is necessary and needed for proper brain function and mood management. Mood management, brain functions. So we need healthy fats. Okay? Next po. Ito. Tignan nyo ha. Ito matatawa kayo. Kasi, kung titignan nyo po, yung naka-green po dyan, breast milk fat content. So, nakasulat po dyan, different kinds of mammals. Okay? Sa example po, yung polar bear. Ang gatas po ng polar bear, 87% fats. Ang human, yun po yung naka-green. If you come to think about it, the breast milk, which is what they call the perfect food, is actually 56% fat content. Sino po ba yung nagbe-breastfeeding dito? Sino po yung nagbe-breastfeed? Di ba pag nag-pump po tayo, tapos nakalagay po siya sa bote, ramdam nyo po, pag hinugasan nyo, mamantika siya. Tapos, di ba, makikita nyo yung color. Kapag mapusyaw or sobrang puti nung milk, karamihan po doon, water lang. Yung milk na talagang very nutritious, yung may colostrum na part na sinasabi, di ba? Yung parang nag-yellow, mataas po yung fat nun. Ayan, si Mentor Mary. Oo, Men's Mary Grace. Oo, di ba? So, 56% is really good fats. Mamaya, papakita ko sa inyo. Does the fat in my milk affect my baby's growth? Ito, bakit bata yung pinag-uusapan natin? Kasi technically speaking, yung needed natin na nutrients when we were a baby, na sinasabing perfect food natin is the mother's milk, tapos biglang paglaki natin, hindi na tayo kumakain ng fats.
Again, healthy fats, okay? The fat in your milk plays an important role in optimal infant nutrition, as fat is essential for baby's brain development, absorption of vitamins, and energy. Long-chain fatty acids are helpful for the development of the brain, the retina, and the nervous system. So, kailangan po natin yung healthy fats. Huwag po nating i-generalize na lahat ng fats masama. Hindi po, okay? Next. Foods that help, ito po yung healthy fats. Why do babies need fats? Okay? Nung bata tayo, kailangan natin yan. Malamang ngayong malaki tayo kasi parang tao, bata lang naman tayo na pinalaki na, di ba? Fat provides the necessary nutrients to facilitate appropriate growth and physical activity. Essential for developing the brain, nerves, and eyes. Promotes healthy skin. If you want to stay young, hanap ka po ng healthy fats. It plays a significant role in the function of various cell types. The body needs fat to better absorb yung tinatawag po nating fat-soluble vitamins such as vitamins A, D. Tandaan nyo lang po, ADEC. Okay? Yung A, vitamins A, D, E, and K, sila po yung mga tinatawag po nating fat-soluble na mga vitamins. Ang ibig sabihin po nun, dalawang klase ang ating type ng vitamins. Merong water-soluble, which is hindi natin nasustore. Everyday lumalabas po yan. Example, vitamin C, pag nasobrahan po tayo, either lalabas po yan sa ihi or mag-LBM tayo in excess, water-soluble. Pero yung ADEC, A, D, E, and K, nasustore po sila sa ating healthy fats, sa ating fats sa katawan. Pag hindi enough yung ating fat sa body, actually, yung nakukuha nating vitamins from the sun, hindi po siya magiging usable. Kasi kailangan siyang dumaan sa skin, i-convert, hanggang maging magamit siya ng katawan natin. Hindi po siya directly nasa araw, vitamins agad ng katawan. Hindi po, may process po siya, dadaan sa kidney, dadaan sa liver, i-convert, and kailangan po yung fats sa process na yon. Okay? Fats are essential for vital body functions such as blood clotting, wound healing, and inflammation. Ganito po yon. Pag nasugatan tayo dito, di ba namumula? Bakit? Kasi pupunta yung dugo dyan, magre-repair sila. So pag kulang din po tayo sa fats, magiging mapusyaw naman po mapusyaw, diba? Yung sobrang thin naman ng ating dugo pag ganun. So pag nasugatan tayo, para siyang sasabog ng ganun. Parang yung ganun, yung parang tubig. Hindi ko alam yung Tagalog nun. Pasensya na. Okay. Next, omega-3. Next page, please. Di ba naririnig natin yung omega-3? Omega-3, kain ka na to, may omega-3 to, good for the heart, ganon, ganyan. But omega-3, hindi lang po siya heart healthy. Actually, ang omega-3 is your anti-inflammatory. Yung sinabi ko po kanina na toxic oils, omega-6 po yon. Sila po yung pro-inflammatory. Sa katawan po natin, dapat may balanse. Merong pro-inflammatory, merong anti-inflammatory. So, para maging balance siya. So, omega-3, ito po yung tumutulong sa atin for better mood. O, tignan mo. Dopamine can be raised by 40%. It enhances motivation. And yung drive, yung parang yung parang ano ba ang drive? Gusto. Tama ba? Tama ba yung term ko? Yung parang nawawalan ka na ng gana. Baka kailangan mo ng dopamine. And if you eat omega-3, yung food na rich in omega-3, by 40% na i-increase po yung dopamine mo. Used to treat severe and manic depression. Protects the brain from damage caused by chronic stress. So, see, omega-3 is a fatty acid and it's protective. Enhances sensitivity of serotonin receptors, reduces depression, anxiety, violence, and even suicide. Next po. Next naman is proteins.
proteins, ito yung building blocks for amino acid. Oh, sino ba dyan ang familiar sa amino acids? Di ba? Ano nga yung meron ng barley? Vitamins, minerals, enzymes, and amino acids. Ganito po yun. Ang protein, pag kinain natin, ipaprocess po yan ng katawan natin. Tapos, magiging, hindi po yung karne na diretso sa katawan. Yung karne po, ipaprocess po yan. Nagiging amino acids po siya. And napupunta sa iba't ibang organs natin. Ngayon, yung mga amino acids na sinasabi na yan, yung ating nervous system, kailangan ng amino acids. Ayan, tryptophan, tyrosine. Tignan niyo po yung mga yan. Tignan niyo po yung list ng amino acids na meron sa barley. Kung meron kayo nung di ba, yung vitamins, minerals, enzymes, amino acids, yung table na yon nandun, ayan. So, yung mga amino acids na yan, tignan niyo po doon kung nandun ba siya or wala. Kasi kailangan po yan ng ating utak. Tawag po doon sa mga gumagamit, mga neurotransmitters. Example po, adrenaline. 'Di ba? Alam niyo po yung adrenaline rush? Pag kunyari nasunugan. Oh, 'di ba? Kayang bitbitin yung refrigerator tapos tatakbo sa labas. Adrenaline. Oh, yan. So, fight or flight na response ng katawan natin, kailangan ng amino acids. Pag kulang ka nun, malamang nasusunog na, nakatayo ka lang. Hindi nag-trigger yung adrenals mo. Next, noradrenaline, yung GABA para sa calming, yung acetyl, ay nako, hirap i-pronounce. Yan po yung sinasabi ko. Acetylcholine. Ayan. Ay, miss, balik pa po. Sorry po. Balik muna tayo sa neurotransmitters. Tapos, eto pa, dopamine for pleasure, serotonin for mood, glutamate for memory, and endorphins for euphoria. So, yung mga yan, neurotransmitters po yan. Pag sinabi natin neurotransmitters, parang sila po yung nagtitrigger, sila yung nag-uusap-usap. So, pag kulang po tayo sa amino acids, hindi po sila nakakapag-usap. Parang choppy. Choppy yung communication ng mga neurotransmitters natin sa ating katawan. Kasi sasabihin ni brain, o ito, mag-release ka ng ganito. O ito dapat yung action mo. Ito dapat may ganito. Dapat mag-relax yan. Dapat ma-happy yan. Dapat yun. Pag kulang tayo sa amino acids, then, yung mga neurotransmitters natin, magkakaroon sila ng miscommunication. O again, walang signal. Choppy. Yun. Next po. So, foods that help GABA. Ayan. So, meron din po yung barley natin yan, di ba? GABA is the most common inhibitory neurotransmitter of your nervous system, particularly in your brain. Yan. So, next page na po tayo, Miss. It regulates brain activity to prevent problems in the areas of anxiety, irritability, concentration, sleep, seizure, and depression. Sige, antayin lang natin na mag-load. Amazing Barley. Ayan, sige. Mag-hello muna ako sa mga mentors natin. Habang inaantay po natin na mag-load yung ating slide. Yan, Mentor Jeffrey, hello po. Mentor Lucy, Mentor Joyce, Mentor Jane, amazing morning. Mentor Nico. Hello, Ments. Ayan, okay. Thank you. Sige po. Saglit lang. Ayan, sige. So, ito po yung binanggit ko kanina. So, yung GABA is, it helps us relax. Okay? Ano naman yung serotonin? Ito, di ba kanina yung mga neurotransmitter, yung sinabi ko, kailangan ng amino acid. O, di ba? Yung barley natin, may amino acids. Saan galing ng amino acid? Sa protein na naging amino acid. So, pag barley ang ininom mo, parang nabigyan mo actually ng pahinga yung liver mo para hindi na siya mag-convert. A deficit in serotonin can be linked to depression, sadness, fatigue, suicidal thoughts, and anxiety. It therefore plays a role in the underlying cause of many mental health
issues. We need our neurotransmitters healthy. We need them nourished. Kaya dapat may enough tayong amino acid sa ating katawan. Next, please. Dopamine. Ano naman po yung ginagawa ng dopamine? It's both an excitatory and inhibitory neurotransmitter as well as neuromodulator. Reward system na namomotivate tayo, di ba? Kasi nagkakaroon tayo ng dopamine rush. Parang ganon. Yung mga, yung pag nag-gaming tayo, di ba? So yun. So parang natitrigger yun. Pag na-appreciate tayo, motivation, pati addiction. Pag sobra naman ng dami, yon addictive na yon. Pero a deficiency in dopamine could result in feelings of, ganun ulit, depression. Endorphin. It's a neurotransmitter again that works in lowering the transmission of pain signals to the brain and promotes feelings of euphoria. If there were a deficit in endorphins, ano naman mangyayari? Feeling of depression, again, headaches, anxiety, and mood swings. So again, yung dopamine, endorphin, yung mga ibang-iba na na-mention na mga neurotransmitter po sila. Okay? Now, ano pa yung mga food na nakakatulong? So, kanina, di ba? Fats, proteins, amino acid. Ngayon, ito naman, ang next na page natin is probiotic. Yun. Familiar po ba sa probiotics? Yung probiotic, na ang mga sources nito, yung mga food na fermented. Yogurt. Hindi po yung sweetened ha. yung ano po, yung yogurt na Greek yogurt, yung pinaka-pure na form ng yogurt. Kefir, kombucha, even yung kimchi. Ayan. So, rich po sila in probiotic. So, yung mga probiotic naman po, pagkain po sila ng good bacteria ng ating katawan. Fermented foods help curb social anxiety disorder in young adults. So may study silang ginawa na finid po nila ng mga probiotics. And okay, yung mga may problem na young adults pagdating sa anxiety. Ano ibig sabihin nito? Pag healthy po yung inyong good bacteria, kasi meron tayong tinatawag na gut-brain connection. Tandaan niyo po yung term na, what does your gut say? Di ba may mga ganun tayo? Minsan meron kang kailangang pagdesisyonan. Parang left and right, middle, up, down. Tapos parang hindi ka makapag-isip. Usually, ang sasabihin ng expression, what does your gut tell you to do? Pero literal po yun, what does your gut tell you to do? Yan po yung ating gut. Yung ito sa natin, bandang tiyan, ganyan. So, good bacteria, nandyan sila. 70% ng immune system natin, nandyan sa gut na yan. Second brain. Ang tawag din sa gut na yan, second brain. Kasi actually, sobrang dami ng good bacteria sa katawan natin. May mga sabi nga ng mga scientists, we are actually more bacteria than human cells. Kaya dapat, yung mga good bacteria natin, na-feed sila. Okay? Next. Next, ano yung food na makakatulong when it comes to our mental health or brain health natin? Next is yung leafy greens. It reduces stress, anxiety, and depression. B vitamins support the brain against stress, anxiety, depression. Magnesium is a calming mineral. Vitamin K preserves good mood. Because chlorophyll has so many anti-anxiety properties, it should be consumed daily. Everybody, pakisulat po. Daily. Ang barley po ba may chlorophyll? Obvious na obvious po. Green na green po yung ating barley. Kaya may chlorophyll po ba? Ano po sabi ng mga scientists natin? Kailangan po daily. Ayan, sulat niyo po dyan, daily. Kasi, yun nga po, may anti-anxiety properties po yung chlorophyll. Luckily, you consume chlorophyll every time you eat a green vegetable. Have a leafy salad,
or drink amazing barley. Siyempre, yung amazing barley po, ako po yung naglagay dyan. Pero yung iba po niyan, galing po talaga yun sa reliable source. Ninagyan ko po yung amazing barley kasi may chlorophyll naman po talaga siya. If you are not consuming these foods, a supplement can effectively provide you with your body with chlorophyll. Yun, di ba? Klaro-klaro naman po, nakakatulong yung greens. Ayan, excited na kayo sa bad mood foods? Next page. Ito naman po yung mga pagkain. Ako, pasensya na. Alam ko po, dati po paborito ko rin yung iba dyan. Kaya kung ngayon, hanggang ngayon, ipaborito nyo pa rin po yung mga pagkain niya yan, paki-screenshot. Paki-screenshot po. Para, pag nakikita nyo po yan, mariremind po kayo na sila po, ano po tawag? Bad mood foods. Contrary to a lot of what a lot or the media tells us, na kumain ka ng mga yan, mahahappy ka. Explain ko po mamaya. Okay? Bakit po siya nagiging bad mood food? Tawag nga po ngayon sa generation natin, we have a processed problem. Standard American diet, high in sugar, refined carbohydrates, trans fat, sodium, and ultra-processed food. Next page. O, di ba? A processed problem. So, ngayon, sa generation natin, most especially sa generation ng mga anak natin, busy tayo lagi, di ba? So, kapag busy, ano po yung solusyon? Fast food. Kasi nga busy, di ba? So, kapag busy tayo, kailangan natin ng fast na pagkain para mabilis ang solusyon. However, what we do not realize is it is what we call a processed problem. Americans spend about 90% of their food budget on processed foods, which contain a staggering number of artificial food additives, preservatives, colors, and flavor enhancers na sobrang addictive. It's virtually impossible to identify them all and ascertain their true impact on your health. 90% ng food budget. Actually, bakit po Amerika yung sinasabi dito? Kasi sila po yung, again, lagi kong sinasabi, they have the capacity to do studies. Sa atin kasi, like sa Philippines, hindi naman parang wala tayong masyadong budget pang study-study, di ba? Pati mga advancements in technology, ganun. So, statistics nila, but however, kasi malakas yung influence ng Western country sa atin, so 10 to 15 years, halos pareho. Yung statistics nila, almost similar sa statistics natin. So please be mindful that it is what we call a process problem of our generation, and it's just getting worse. The busier we get, the more the more we embrace. Kasi nagmamadali ako, kasi busy ako, kaya kailangan talaga yung mabilis. Total, mabubusog ka naman, anak. But always remember, delicious, again, does not mean nutritious. Delicious doesn't mean nutritious. Okay? So, hindi ibig sabihin na busog, malusog. Hindi siya nagpa-follow na busog-lusog. It doesn't mean na busog ka, malusog ka. Kasi ang dami sa pagkain natin, empty. Walang nutrients. Busog ka nga, pero maya-maya konti, bakit gutom ka agad? Diba? So, again, delicious doesn't mean, pwede niyong i-type yan dyan. And mamaya, pag nag-post kayo, pakilagay po yan ha. Para po maka-spread ng awareness. Delicious doesn't mean nutritious. Busog doesn't mean malusog. Okay? Next. Next, please. Ayan. So, bad mood food
process problem is sugar and white flour. Your nutrients in the body gets depleted. Para lang po i-break down siya, nagiging busy po yung katawan natin pag-breakdown sa kanya, na yung katawan natin, hindi na niya magawa yung ibang function niya, kundi ang ginagawa na lang niya, mag-breakdown na lang ng mag-breakdown kasi hirap po yung body, hirap yung liver natin, yung kidneys natin, para ma-breakdown siya into a form na sana magamit ng katawan. Tapos, it's very pro-inflammatory and actually, lagi namin sinasabi to sa side ng functional nutrition space, ang high blood sugar is actually isa sa root talaga ng karamihan sa mga diseases natin. Elevated triglycerides mo, bago nag-elevate yan, malamang mataas na yung blood sugar mo. High uric acid, fatty liver, ulcers, malamang bago yan nag-manifest sa mga areas na yan, malamang mataas na yung blood sugar mo. Kung hindi ka man diabetic, malamang nasa pre-diabetic ka na. Or if not, isang kembot na lang, magiging pre-diabetic ka na or diabetic ka na. Okay? Ngayon, eto po. There are over 100 names of sugar. Sinadya ko po siyang liitan kasi after the training, yun po yung assignment ninyo. O, diba? Para kayo po mismo. Kasi pag sinabing sugar, automatically alam na ng utak natin, naku, white sugar, masama. Kaya, ang ginawa ng food industry, tinago po nila yung sugar sa iba't ibang alias para hindi po natin sila mahuli. Okay? So ngayon, after this training, assignment mo, bago ka matulog, kasi actually po, kahit yung ibang synthetic na, nung nagtitrain kami ng mga coaches, meron po kaming isang time na pinakuha ko sa kanila yung mga iniinom nila. So may mga vitamins na yung mga binders po nila, andyan po yung mga pangalan sa sugar na yan. So yung mga pang-bind, para kasi 'di ba, hindi naman sila like sa barley na powder talaga, 'di ba? So para ma-bind nila yung mga yon, may mga ginagamit talaga silang additional. Kaya malamang yung sinasabi nating 500 milligrams, iilan lang talaga doon yung vitamin C na yan. Kasi yung ibang nandyan, binders lang siya para dumikit-dikit sila. Kaya mas maganda pa rin talaga yung organic, natural. Okay? Assignment po. Ano po yung mga 100 names of sugar? Dati po kasi 56 lang yan. Tapos naging 80 plus. Tapos ngayon, over 100 names na siya. Kasi the food industry is trying to keep it away because they know they have to put sugar in everything that we eat para maging addicted tayo. Okay? Next po. Sugar, eat less sugar because you're already sweet enough. O, di ba? So, hindi mo kailangang mag-consume ng maraming sugar para maging sweet ka kasi you're already sweet enough. E di pag kumain pa ako ng maraming sugar, maging super sweet na ako. Ayoko na nun. Lalanggamin na yung ihi. Di ba? Kasi sweet ka na daw, kaya wag mo nang dagdagan ng sugar. Okay? Sugar is actually 8 times addictive. Di ba? So, kung ang cocaine ay level 1, multiply by 8, ganyan po ka-addictive si sugar. Kaya meron po tayong mga Kick Your Sugar Addiction, mga Kick the Sugar Summit, marami po mga ganyan. Try nyo pong maghanap para mas ma-educate kayo. Mas maganda din naman na hindi lang yung sinasabi ko. You do your own research and try to find out how addictive it is and kung ano yung mga studies. Kung ano yung mga studies na na meron silang ginawa sa rats na yung isa cocaine, yung isa sugar, yon may ganun. Pag-introduce nila sa dalawa, yung rats, pinuntahan ng sugar. Hindi pumunta sa cocaine. Yon. Tapos, what's interesting is while cocaine and heroin active only one spot for pleasure in the brain, sugar lights the brain like a pinball machine. Alam niyo ba yung pinball machine? Yung swing, 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 swing.
Yung mga ganun-ganun, ayan. So yung cocaine daw, isang spot lang para lang siyang point, ganyan. Para lang siyang umilaw ng ganun. Pero yung sugar, ang effect sa brain talagang para siyang bouncing na ganyan, no? Pinball. Yan. So, you can do your further studies. Mas maganda po if you go check it out. Ngayon, ito po yung explanation. Bakit nangyayari na nagiging bad mood food yung sugar? Next page po tayo. Meron po tayong tinatawag na nagka-crash yung ating sugars. Pagkain mo sa umaga, magpipik yung blood sugar mo. Happy ka. Tapos biglang magdadrop. So ngayon, pag nagdrop siya, kailangan magiging happy ka ulit. So kakain ka na naman. Ching, para tumaas na naman ulit siya. Tapos magdadrop na naman ulit siya. Tapos kailangan mo naman kumain para mag-ano na naman siya, mag-peak na naman siya. So ngayon, nagkakaroon ka ng ganyan din yung itsura ng mood mo. Pag nagsa-spike siya, excited, happy, parang euphoric yung feeling mo. Pero pag nagka-crash, doon uma-attack yung anxiety, nervousness, headache, depression, irritability. Literal, di ba? Literal na may taong gutom na talagang nangaaway. Hindi po siya biro. Because it has something to do with the chemical imbalances, with the sugar spiking, and immediately dropping sa body natin. But when you eat nutrient-dense food, hindi po siya up, down, up, down. Stable po siya. Walang spikes, walang drops. Pati po yung energy level, hindi po siya nagsa-spike up. Tapos biglang, di ba, pansin niyo po yung sa mga athlete, pwede kayo yung mga nag-gym na umiinom ng mga power drinks. Di ba pagkatapos ng event, para kang binugbog. Tawag nila doon, di ba, nagka-crash ka, parang nag-energy crash. Kasi the whole time, pina-power up ka lang ng sugar. Kaya pag naubos na, pag na-use up mo siya, nagka-crash ka, para kang lupaypay talaga. Hindi ka mapakinabangan, di ba? Pero actually, kapag proteins and fats, nutrients, veggies, nutrients-dense na food yung kinakain mo, wala kang crash. Actual story, yung kapatid ko, she wakes up very early, barley lang po siya. She prepares her son to school and then she goes and dances Zumba. After ng Zumba, yung mga kasama niya kakain, siya uuwi, gagawa pa siya ng ibang errands. Magluluto pa siya para sa anak niya, pakakainin pa niya yung anak niya for lunch, at tapos mag-prepare siya, pakakainin niya pa ng lunch. After ng lunch ng anak niya, saka pa po siya mag-first meal. Wala pong hunger, walang sugar crashing, walang energy crashing. Dire-diretso, stable. Kasi walang ganyang effect sa katawan. Okay? So, iintindihan niyo po yan. Pero may mas malalim siyang explanation. But at least now, you can just picture out that the moment you eat the bad mood foods, it spikes you up. Yes, it excites you. It makes you feeling mo, happy ka. But then after that, when it crashes down, kaya pag gutom, wag niyong niloloko-loko. Nangaaway yan talaga. Pero totoo po yun. Talagang nakakabaliw minsan kapag gutom, di ba? Pero wala pong ganyan sa case ng kapag kumakain po tayo ng real food. Remember, JERF, just eat real food. Okay? Next, please. This one, screenshot nyo po to because the next slide is very, very important. Hypoglycemia, which is yun po yung pagka-crash. Okay? Sugar crash. Kasi nga nag-peak. Pero kasi hindi siya nutrient dense, kaya mabilis siyang maubos, mabilis siyang mawala, kaya magka-crash ulit. Hypoglycemia causes the brain to secrete glutamate in levels that can cause agitation, depression, anger, anxiety, panic attacks, and an increase in suicidal risk. So yung mga anak po natin, wag po drive-thru every day. 2-3 times a day. Huwag po yung soft drinks ng soft drinks pagdating sa school o di kayo mga fruit juices. Kaya bata pa po sila, ngayon sa generation nila, ang dami nang nade-depress. Now, we know
Why? Sana po hindi biktima yung mga anak natin sa lifestyle natin na sobrang fast na lang lahat. Quick fix na pagkain. 100 mo lang oh, habang nagda-drive ka, may pagkain na siya. Okay? So mas maganda pa rin po yung nagluluto sa bahay. Okay, next please. Malapit na po tayong matapos, mga meds. Ito, from the American Psychological Association, I want you to look at this. And if there's one thing you can take away for tonight, kung kaya nyo itong i-print, ilagay nyo sa refrigerator ninyo para may guide po kayo every time na kumakain. The food that you eat can either be the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. And until we understand that what we feed our body on a daily basis can either be medicine or poison, then mahihirapan po tayong mamili ng tamang pagkain. Pag yung pagkain, hindi mo naintindihan yung ingredients. Kasi po ganito, ang beef, na totoong beef, beef lang po talaga. Wala na pong iba yung nasa market. Pag kinatay po yung baka, yan na po yan. Pag kinatay yung baboy, yung manok, yung isda. Pero pag ang hugis po ng beef, iba na niya, pabilog na siya, pahaba na siya, na manok, tapos pork daw yan, pero mapula-pula na yung kulay niya. Pag hindi na po siya yung kanyang form, then it's already processed. Ang masama pa, yung iba, it's highly processed. So, your food can either be the most powerful form of medicine, and I truly, truly, truly believe this. Very powerful po yung pagkain. Tignan nyo po, change your food, you will change your life. And it can also be your slowest form of poison. 'Di ba? Wala namang poison na sinasabi niya, poison ako. 'Di ba? Usually, 'di ba yung poison, ano siya, dinadrop lang siya sa wine or dinadrop sa tubig or nilalagay sa ganito, ganyan, pa konti-konti. Tapos, di ba sa mga movie, ganyan, no? Isang drop lang ng poison sa tubig nila. Very subtle, very gentle, na hindi mo alam na pinapatay ka na pala talaga. Okay, so your medicine or poison, mamili po tayo. Okay, next. Next, please. Simple steps to help stabilize mood. Lalo na po kung ikaw ay meron na pong depression or meron na pong anxiety attacks, the more that you have to be careful. Pag yung anak po natin, elementary, high school, tapos may mga signs na po of depression, please, 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 check the food that they eat. Pag wala po sila sa bahay, ano po kaya yung kinakain nila? Key steps: increase nutrient intake, balance blood sugar, remove food sensitivities, decrease processed food, eat real whole food, cook more at home. Mas alam niyo po yung nilalagay kapag kayo po yung nagluluto. Choose the example. Masarap na masarap yung kumain sa mga pinapa-deliver. Ang tanong, gaano po ba kadaming MSG ang nilalagay nila? Ano-ano pa po kaya yung meron dyan na hindi nyo alam? Pag kayo po yung nagluluto, at least, alam nyo kung ano yung nilalagay nyo doon, di ba? Pag nag-serve kayo, mainit pa. Tapos hindi siya yung... Kaya lang siya masarap kasi sobrang ang daming tinataktak, di ba? So, try to, yun, yung mga processed, especially ultra processed, mega processed na mga pagkain. Yan. Next, please. What to do? So, ngayon, eto, pag may kasama ka sa bahay, or kasama sa team, best friend, ganyan, kasama sa office na talagang kaibigan mo, tapos, kunyari,
may depression siya. Di kaya sobra yung mood swings. Una, tignan mo siya as a whole person. Huwag mo lang siyang i-judge sa isang portion na naging irritable siya. Kasi 'di ba, malay natin, pumatong-patong lang talaga yung problema niya, kailangan lang naman niya may makausap. You have to treat the whole person. Hindi lang symptoms yung titignan mo. Pwedeng pumutok siya ngayong araw na to dahil may ganitong nangyari. Pero hindi natin alam, weeks and months and even years na pala po yung nagbi-build up. Recognize that we are unique, physiological beings. Teach people what to eat. Ito po, sa mga health advocates, sa mga taga-I am worldwide, mga mentors natin, sana po sa atin mag-umpisa yung good mood food. Okay? Hindi sana yung bad mood food, yung laging nakikita sa atin. Teach people how to cook and prepare meals. Ayan. Teach people how to achieve on a budget. Hindi naman po kailangang mahal ang healthy na pagkain. Kailangan lang po real food. JERF. Just eat real food. Help make whole foods more accessible. Yan. So, kung may mga kasama kayo sa team na may organic na backyard, doon tayo mag-lunch. Di ba? Vince, magkano ba yung 1 kilo ng talong? Diyan na lang kami bibili sa'yo. O, wag na dun sa mga stores na matagal ng let's support yung mga, yung everyday nag-harvest para fresh yung mga food natin. Di kaya kung meron naman kayong space sa likod ng bakuran, yun, maglagay kayo doon. Di ba? As much as kaya, gawa natin ng paraan. Huwag yung irarason na laging busy, 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 ganun. Kaya parang take out, take out, take out, drive to, drive through. Nalala ko yung kaibigan ko, favorite niya talaga kapag busy siya, yung manok na square ang hugis na nabibili sa drive-thru. Halos araw-araw ng buhay niya, yun po yung kanyang kinakain. Until one day, sobrang lumaki siya, sobrang nagka-problema, diabetes, so ang daming sakit. Siyempre, kasi laging nagmamadali. Minsan, nasa kotse, dyan na lang kumakain kasi hindi na kayang mag-parking at umupo at ngumuya ng maayos. So, wag sana ganyan yung lifestyle natin, okay? Let's take time to eat and chew our food. Okay? Eto na po ang hinihintay nating lahat. How amazing barley helps with our mental health. Ito na po yung pinaka-summary ng mga previews na shinare ko. Si barley kasi, it helps detoxify the body. It's very clear. It helps the liver. Pag maayos po syempre yung processing ng liver natin, pag malinis yung katawan natin, syempre yung utak natin, it follows, malinis din siya. Rich in amino acids and enzymes, which again, ano po ba yung ginagawa ng amino acids and enzymes? Amino acids para sa ating mga neurotransmitters. Neurotransmitters, sila po yung nag-uusap-usap kung ano yung gagawin. Mag-release ka ng happy hormone. Mag-release ka ng calming hormone. Mag-release ka ng ganito. So, para hindi po disrupted ang signal ng ating utak and the body. Communication po yung mga neurotransmitters kasi. Loaded with vitamins and minerals, it has anti-diabetic elements, it has beta-glucan, it normalizes blood sugar para hindi po yung nagfa-fluctuate. But then again, we still have to choose our food properly. Tumutulong lang po talaga si barley na hindi lumala ng maaga. Tapos, aids in stabilizing the mood, reduces spikes and crashes. Yun po yung mga sugar and insulin spike and crash. Barley helps you sleep better. Sino po ba yung natulungan? O, di ba? Sinabi nga ni Beautiful Marian, it helps her sleep better. Pati yung lola niya na 95 years old, talagang nanood po ako. Nakinig ako talaga. Yan. Helps with relaxation. Better sleep means better repair of cells. Pag better repair of cells, pag less aches and pains tayo sa katawan, pag less chronic diseases, sigurado po maayos po yung ating mental health ng ganyan.
Rich in chlorophyll, which helps with, again, certain kinds of iron deficiency anemia and other blood disorders that have low red blood cell counts. Barley grass powder is the best functional food that provides nutrition and eliminates toxins from cells in human beings. Barley is also a prebiotic. Helps feed the good bacteria. Better gut health means better brain health. Ayan. Mga mens, pakisulat nga po. Better gut health equals better brain health. So, BGH equals BBH. O, di ba? Ganon. Better gut health, BGH equals BBH, better brain health. Barley helps supply the body with vitamins, minerals, amino acids, and enzymes that benefit the human body from womb to tomb. Helps prevent chronic diseases and helps the sick body and mind recover from many other health concerns. Ayan. So, summary lang po yan. But all throughout the discussion, kita nyo naman po doon kung saan talaga papasok si Barley. Kaya ang laking support. Ang laking support. Physically, and now ngayon, nakikita nyo, di ba, how Barley can really, really help with our mental health. Ayan. So, may natutunan? May natutunan po ba mga meds? Ngayon, eto po. As always, I would like to remind everyone, an hour of wellness can spare you a lifetime of illness. Kahit anong illness po yan. Mapa-mental illness, mapa-physical illness, mapa-emotional illness. Kailangan po talaga natin ng self-care. Di ba? Kailangan, nagtitake talaga tayo ng time. Yun, umattend ng training, ma-feed yung ating utak, mag-drink ng barley. Alam mo yung pagtimpla-timpla ng barley na yan is an act of self-care in itself. Kasi sinisigurado mo at the start of your day na nagtitimpla ka ng barley para hindi ka magkasakit. Kasi kailangan mo mag-alaga ng mga anak mo. Kailangan mo mag-mentor sa team. Kailangan mo magpa-ship ng mga products. Kailangan mo sumagot sa mga inquiries. Ang dami-daming gagawin. That's why at the start of the day, you have to drink your barley. Or bago matulog, you have to drink your barley, okay? So, you have to take time. Kasi, the mere act ng pagtitimpla is already self-care. It's taking care. Ayan, ngayon, nakita mo kung paano si barley makakatulong sa mental health mo. So, di ba, pag nagtimpla ka ng barley, hindi lang physical, pati mental mo, naasikaso na. Pag okay ka physically and mentally, so parang kahit ano, all throughout the day, parang kayang-kaya. O, di ba? Next, please. Ngayon, ito. Since, next please. Since wala tayo ngayon sa, sa tawag nito, since wala tayo ngayon sa actual sa office, magre-request na lang po ako mga mentors na i-type. Oh, di ba? Ngayon, purely online ang aking nakakausap. I-type nyo po, ments, kung ano po yung mga learnings ninyo. Okay? Hopefully, ma-screenshot ko yan and ma-share din sa iba kung ano yung mga learnings ninyo from tawag nito? Tonight's wellness hour. Ayan. And, hindi ko lang alam kung na-approve na, pero sa April, hopefully, kasi babalik na po ako ng Pilipinas. Nasa China po kasi ako ngayon sa mga late dumating. Baka kasi nagtataka kayo kung bakit wala ako dyan sa head office na wellness hour. Dapat live po dyan sa offline. Nandito pa ako ngayon sa China, pero pauwi na rin po ako ng Pilipinas. So hopefully, next month, yan, magkita-kita tayo dyan. Okay? So ano po yung mga aha-aha moment ninyo, yung mga learnings, pakiisulat na lang po. Tapos later, magbabalikan ko po and magre-review po ako. Ayan. So welcome po, mentor, Menchu. Ayan. Sabi siya, thank you. Sabihin ko, you're welcome. Okay, sige po. How sugar can affect the overall wellness. Yan po yung
Grabe, si Mentor Mary Grace na ulit. Coming from Australia na comment. Nakita ko na naman agad, Mens, yung comment mo. Kanina nakita din kita. Ito si Mentor Florence. Better gut health is equal to better brain. Yes. So, happy gut, happy brain. Ganun. Next po. Sobrang dami, Mens. Sige, Mens. Pwede pong i-type. Thank you po, Mentor. J, J, Jamie? Ayan. Sige. Next na, ito po yung aking gustong i-share na life verse ko. When it comes to health, ito po yung next page, please. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Ayan. So I pray na physically, mentally, emotionally, socially, intellectually, financially, kahit na occupational, environmental, social, yun po yung 8 dimensions ng wellness. I pray that all will be well sa areas na yan. Kasi remember, para po tayong orange. Pag may isang area ng pagkatao natin na hindi natin naalagaan or pag nabulok po yan siya, posible pong kumalat and mabulok po yung buong tayo. Kaya as much as possible, alagaan po natin yung buong dimension, hindi lang yung isang area. Kasi 'di ba, nakikita natin maraming mayayaman nagsusuicide naman. Maraming mayayaman, bag down yung health na kahit milyones na yung nagastos, hindi na mababawi yung kalusugan. Meron namang basta ganun. May mga model na sobrang sexy, sobrang ganda, mga artista, sobrang sikat, parang dream come true para sa iba yung buhay nila. Tapos biglang may balita, nag-suicide, mga ganun. So, kasi hindi natin nakikita yung lahat ng dimensions na meron baka may isa doon or dalawa or tatlo or apat na napapabayaan. And especially for us parents, I hope na sa mga anak natin, ganun din. May they enjoy good health and syempre physically and even as their soul prospers. So dapat na babalansin natin na aalagaan po natin lahat ng dimensions ng ating wellness. Okay? Ngayon, pag may questions, itatry ko pong sagutin. Ayan. Sige. Thank you so much for joining me. And parang ito na po yung pinaka-last na page, Mentor Nico, no? So, magko-Q&A ba tayo? Magko-Q&A ba tayo, Mens? Or paano ba? Let's see. May mga nabasa ka pong tanong dyan. Well, sige. Delicious. Yan. So first off, no, thank you, Mentor Elise. Siyempre, as always. So sabi ko nga kanina, parang hindi ka naman guest eh. So kaya parang iba kasi pagka yung nagpapakilala ng guest speaker, parang di ba, pag guest bisita eh, family member ka naman. So Yes. actually, teka, tignan natin. Parang Ito, Mens, may nabasa akong nag-comment. Sabi niya, yung mga dessert daw, Mens, sabi niya, hindi ibig sabihin na masarap yung dessert, ay nutritious. So, she gets the point. Oo. Wala akong na-notice naman na nagtanong mo on yung mga nagko-comment ay yung mga takeaway nila tsaka pagpapasalamat. And siguro okay na rin, Mentor, kasi sobrang busog na siguro din sa learning at hitik, kumbaga punong-puno na rin no. Yan, sabi nga ito may isang nag-comment, full of learnings. Thank you po, Mentor Elise. Yan. Welcome po. Welcome. Ay, yun, sige. So, siguro, okay na, no? And, Sige. yeah, with that, no, maraming salamat sa ating lahat na, tumutok. At, ayun, see you again, no, sa susunod. So, Mentor Elise, sa head office na ba uli yun? April. Opo. Hopefully, April. Naantay ko lang yung approval. Pero,
Tignan po natin. Hopefully by April meron ulit. Hindi ko lang natignan yung Facebook ko kung naka-reply na sa schedule. Oo, hindi pa ako nakatingin. Hindi ko pa na-check meds. Ayan. Pero kasi ngayon lang, sunod-sunod kasi talaga yung biyahe ko. Kaya wala. Next week, pag uwi ko doon, may mga activities hanggang Holy Week na. So, yung etong March na to, punong-puno talaga siya. Buti na lang pinayagan na mag-online. Yeah. Alright. Sige, so ayun, siguro pakawalan na natin sila, ano, Men's Elise. So again, maraming salamat.